gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Sa magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Sa ating mga pangga, lalong-lalo na dyan sa mga taga-Pasita, Caloocan. Hello po sa inyong lahat. Sa mga taga-Sangandaan, lalong-lalo na dyan, diba? Uusod lang ako ng konti, dami na natin mga taga-Monumento ngayon. Hello po, magandang hapon sa inyong lahat. At syempre sa lahat pa rin po ng ating mga taga-subaybay. At lagi nakaantabay ng mga in-drive drivers. Isang magandang araw ng Lunes. O, diba? Sa inyong lahat. Ang bilis ng araw. Na parang kabibiyar ng Lunes na naman. Tapos, mukat-mukat natin ilang linggo na lang. Agosto na. Tapos, after ng August, masisilayan na natin ulit si Jose Marichan. Pasilip-silip na yun ng Agosto, promise, diba? Pero syempre, ang ating mga in-drive drivers, diba, na lagi nakatutok, mag-iingat po kayo parate. Lalong-lalo na kina Kagawa Jesse Valencia, Kuya Ed Domingo, Ricardo Bobis, Ronald Soriano, Mario De Los Reyes, ayan, araw-araw na kita binabate, ayan. Sina Edito Ella Adriatico Jr., Edwin Mercado, Moises Amansek, Ronald Agcanas, Mark Samuela, Marvin Rondilli, at syempre ang ating friends from Grab naman na si Kuya Normie Leones. Hello po sa inyo, mag-iingat po kayo parate, diba? Syempre laging present ang mga taga Perpetual Health Medical Center dyan sa May Las Piñas at ang Valenzuela City Central Kitchen, lalong-lalo na si Ate Ami Espiritu, hindi ba? Pero eto na muna, bibigyan ko muna kayo ng pwede nyo naman ding dagdag kaalaman kung kayo ay naghahanap ng mga food supplement na pwede ninyong pagkatiwalaan. Wow! Or na mapagkakatiwalaan natin, walang MX3 capsules. Ito ang sasabihin ko. Alam nyo ba na ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na may antioxidant and anti-inflammatory properties? Alam nyo ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan to ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi kataka-taka na umanito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Speaking of MX3, bukas po nandyan po kami sa Mercury Drug Store Ali Mall. O, diba? Magaganap na naman po ang ating huli kapangga. Hatid sa atin ng MX3. Dito ako, believe, magkakahulian na naman tayo. Sino kayo mga masaswerte na naman natin mga pangga na maabutan nating aktwal na bumibili ng MX3 products para makakuha ng libreng, o, diba, regalo mula sa MX3 ng bonggang-bongga yan. Bukas po nandyan po tayo, ulitin ko, Mercury Drug Store Ali Mall. Ayan, makita-kita tayo dyan bukas dahil may libre po at samantarin nyo po dahil bukas po may pa-free sampling ng MX3 coffee at may free sampling ng MX3 capsules, diba? Kaya dun sa mga naku-curious or dun sa mga medyo ngayon lang napakinggan, ayan, eto na ang pagkakataon ninyong masubukan ang MX-traordinary MX3. Bukas po yan sa may Mercury Drug Store Ali Mall. Pero eto na, tumungo na tayo sa ating unang chika! Para sa chika ni Sisa. Nako, eto na nga, mainit na pinag-uusapan mapa hanggang ngayon. Although, parang this happened, parang
ilang araw pa lang ba o linggo pa lang ang nakakaraan. 'Di ba? Nang pupugin ng batiko si Mariela Rodriguez dahil nga sa pag-attend niya sa graduation rites na ginanap sa Teodoro M. Luansing College of Rosario dyan sa may Batangas. Nako, nakakaloka itis. Actually, hindi naman talaga si Mariel yung imbitado dyan. Si Robin Padilla, si Senator Robin. Hindi lang nakadalo ang ating butihing senador dahil nga busy nga po sila sa Senado dahil sa impeachment case. Kaya si Mariel Rodriguez ang ipinadala bilang kanyang katawan. Katawan! Kinatawan! Ano ba yan, bakla? Tagalog na nga lang, bobo pa. Ayan, kasi nga naman, marami ang nag-react, lalong-lalo na, hindi ba, sa mga nagtapos, 'di ba, ng kanilang mga doctoral degree, na para bang, teka, sandali, sa kasaysayan naman din, oo, hindi naman sa sinasabi natin na, hindi nakatapos sa mataas na antas si Mariel. Pero kasi ang pagsusuot pala niya na, yung mga ganyang doctoral gown na yan, ay sinusuot lamang ng mga taong nakapagtapos, lalong-lalo na nagkaroon ng masteral degree, nagkaroon ng PhD, yung mga doctorates talaga, na parang sinasabi ng ilan, teka sandali, ano ba tingin nyo po dito sa graduation rites na ito? Isa po ba itong costume na basta na lang pong isinusuot na kung sino-sino? 'Di ba? Kaya nag-react dyan, yung ibang mga parang doctoral, may degree na talaga. Wala naman din ako masasabi kasi syempre nga naman, 'di ba? Kumbaga, sa mga pare, 'di ba? Yung mga sutana is para lang sa mga pare. Hindi yan pwedeng paglaruan or suotin lang for a call. Diba nga, nakukall nga ng atensyon ng ilan nating mga mamamayan na kapag ginagamit itong costume sa kung saang party, diba? Tapos diba meron pa nga yung isa nakasuhan na. Sino nga ito? Yung drag queen ba yon? Yung, diba? Oo, si Pura, si Luca Vera Keme, yun. 'Di ba? Dahil nga 'di ba nag-anyo siyang parang ‘di ba? Nag-Jesus siya na hindi naman daw ganito ang ano. So ngayon, pinupupog ngayon ng mga netizens yung eskwelahan na nagpasuot, ‘di ba? Sabi nga nila, kung ikaw ay naimbitahan dyan para mag-guest speaker, sana man lang din daw, naisip din daw ni Mariel na sana okay na lang siya sa simpleng dress as kung guest speaker lang naman din siya. Kasi kumbaga parang humalili lang naman siya sa kanyang asawa na talagang invited doon sa ceremony na yon. Pero sana man lang din daw, naisip din daw nung eskwelahan bago ipasuot kay Mariel yung doctoral gown na yan o regalia na kung tawagin. Kasi nga naman, di ba, nakakabastos naman nga naman para doon sa iba. Sama pa hanggang ngayon ay wala pa rin tugon dito si Mariel Rodriguez patungkol sa kumakalat at patuloy na pambabash sa kanya dito dahil kine-question na nga ang kanyang kredibilidad na para magsuot ng isang doctoral regalia na wala ka namang inabot na ganong antas sa iyong educational attainment. Oo, sabihin na nga natin nakapagtapos ng college, 'di ba? Pero yung mga ganon gown sana nagiging sensitibo din daw. Hindi lang basta yung guest, kung hindi mismo yung mga eskwelahan na dapat kayo ang nakakaalam. 'Di ba? Nako, grabe na. Grabe pala ano. Parang ako napaisip din, oo nga naman. Kasi nga naman maski ako dito, magbalita ako, tapos magsuot ako ng kung anong katulad niya na hindi naman pala pwedeng gawing biro. Kasi parang ginawa niyong costume daw. Yung isa sa mga, kumbaga, pinapangarap ng lahat na masuot, lalong-lalo na yung maka-attain ng ganong kataas na antas, lalo pat sa edukasyon, 'di ba? Parang nakakaloka yun, 'di ba? Pero yun nga, bakit nga ba kasi nga, 'di ba? Kasi kung humalili lang naman siya, bakit nga naman kasi kailangan pa niyang magsuot din ng ganon, 'di ba? Sabi naman niya, proxy lang pala. Ba't naman nabash? Kasi nga doon sa pagsusuot nga niya noong doctoral
regalia na yon or yung doctoral gown na yon na hindi dapat pinasusuot sa kung sino man, lalo pat kung hindi ka naman nakatungtong sa ganong kataas na antas. Sabi niya, ulitin na lang nila yung graduation at i-invite ulit si Mariel pero hindi na naka-doctoral gown para happy ang lahat. Sana makukunin ng budget, di ba? Di ba na nakakaloka? Pero hindi rin naman din kasalanan ng guest yun. Ulitin ko lang din naman, in defense naman din kay Mariela. Baka kasi sa sobrang pagka-excite na starstruck, artista di ba? Baka naman tong mga, kung meron man dapat una nakakaalam, yung mga pamunuan ng eskwelahan, di ba? Kasi sila dapat na nagsabi na, are you comfortable wearing this ba? O kung ano po yung suot nyo as formal. Formal wear naman talaga kasi graduation rights yun Alam nga naman na nakaano ka, sino nga ito yung sikat na designer from Dubai? Si yung, oo, 'di ba? Yung, sino nga ito? O, 'di ba? Call a friend, 'di ba? Yung, sandali, kilalang couturier to talaga, mahal. 'Di ba? Sabi niya, kaya pala nag-react, Kaya pala nag-react nila dahil dyan sa toga na pang masteral. Oh yes, totoo naman kasi yan, diba? Baka akala ni Mariel a-attend siya ng Halloween party. Michael Cinco, diba? Alam nga naman mag-gown siya ng Michael Cinco, diba? Ng bongga. Dapat appropriate lang din, diba? Pero dapat din, as a guest, kasi kung ako din naman iimbitahan, kunwari sa ganyan, na tatanungin ko din po na okay lang po ba na isuot ko ito? Or pwede po bang ito na lang po ang isuot ko kung saan siya magiging komportable? Hindi yung napupulaan pa sila, diba? Na nakakaloka yun. Sana tinanong din nila si Mariel kung tama, diba, Daryl? Kung comfortable siyang mabash pagtapos isuot. Hindi nila maiisip yun. Kasi nga, malamang nga, ulitin ko hindi naman siguro talaga kasalanan ni Mariel. Kasi baka na starstruck lang at pinasuot na lang sa kanya na para kasi maganda sa picture taking. Oo, maganda sa picture taking. Kaya nga lang po, ang mga nag-react na po mismo at nagbigay na kanila mga kuro-kuro ay yung mga tao po na may karapatan magsuot lang nung doctoral regalia na yun o doctoral gown na yun na umabot sa ganong antas ng edukasyon. Diba? Ano ba dapat suotin ni Mariela? Diba? Yung pang PBB gown, gano'n. Yung pang PBB yung pang PBB gown nila, diba? O di naman kayo, di ba, sa dami ng ino-online selling niya, wala mo siyang damit na pwede mo nang kunin sa kanyang wardrobe. Di ba, na nakakaloka yun. Pero yun na nga, di ba, ulitin ko lang din naman na iniintay pa din natin hanggang sa kasalukuyan na kung anong magiging tugon ni Mariel Rodriguez dahil dito nga sa pambabash na inaabot ni Mariela. Dahil nga daw sa pagka-insense, hindi naman siguro hindi ako naniniwala na naging insensitive doon si Mariel. Probably, ang nangyari doon, naimbitahan siya, kumaga parang naging proxy siya ni Senator Robin Padilla. Pero, 'di ba, wala na siyang choice. Baka kasi talagang eto na lang isuot niyo po para maganda sa picture taking. Sumunod lang naman siguro yung tao. 'Di ba? Kung ano yung inano. Sabi niya, tignan mo si Vice. Nung maroon nga joke stuff. Ano to? Tignan mo si Vice, nung maroon nga, joke stuff lang yun. Anong gusto mong sabihin? Russell Vargas. Hello, Cleophil Cleo Charot. Sabi niya, pwede naman yung formal na Filipiniana cup. Actually, diba? Lina Akain. Hello po, Miss Lina. Diba? Pero yun lang naman. Diba? Antayin na lang po natin kung ano yung magiging tugon or ito ba'y papatulan pa ba ni Miss Mariel Rodriguez Padilla yung mga ganitong usapin or hahayaan na lang din niya? Kasi yun nga, siguro para sa kanya naman din, wala naman siya nagawang masama o nilabag na kung ano mga
kumbaga, panuntunan ng isang institusyon, eskwelahan, diba? Ang sa kanya lang ay nandun siya para magbigay-pugay sa mga gumraduate, sa mga estudyante dyan sa Batangas. But anyways, ako mga pangga, yan po muna ang ating unang chika na first glance sa ating pagbabalik. Isang matigabong chikahan pa rin ang daladala ng magandang bakla. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo energy.